Paupo na po tayo mga kapatid. Sa ato pong huli at ikatlong awiting espiritual, page number 2, Crown Him with Many Crowns. Crown Him with many crowns, sing. Crown Him with many crowns, the Lamb upon His throne. Hark, how in heavenly anthem thrones, all music but its own. Awake my soul and sing of Him who died for thee, and hail Him as thy matchless King through all eternity. Crown Him the Lord of love, behold His hands and side, which wounds yet visible above, in beauty glorified. No angel in the sky can fully bear that sight, but downward bends His wandering eye at mysteries so bright. Crown Him the Lord of life, who triumphed o'er the grave, who rose victorious to the strife. For those He came to save, His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and bids the dead may die. Last stanza. Crown Him the Lord of heaven, one with the Father known, one with the Spirit through Him here from yonder glorious throne. To Thee be endless praise, for Thou for us hast died. Be Thou, O Lord, through endless days, adored and magnified. Ngayon pong hapon, sa muli po nating pag-aaral sa Panginoon po ang salita ng Diyos, muli po natin tawagin natin mga ngaral si Pastor Norman Milla. Magandang hapon sa lahat. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, muli nating buksan ang ating pong mga Biblia sa Mateo Kabanata 7. Matthew chapter 7. At binasa natin yung talatang 7 o 21. Matthew chapter 7 verse 21. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Tagalog, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Dumako naman tayo sa Kolosas Kabanata 2, talatang 6. Colossians chapter 2, verse 6. Ito ang sabi, kung paano nga ninyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him.
Totoo bang si Yesu Kristo ang iyong Panginoon? Yan ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong pong hapon. Muli tayong manalangin, dumulog sa Diyos. Panginoon naming Diyos, purihin kayo, luwalatin, patuloy ang aming pagsamba, paglilingkod, pag-aalay ng pasasalamat at papuri. Patuloy ang aming paghahandog ng parangal sa inyo, O Diyos. Kalugdan niyo po ang pananambang ito, maging katanggap-tanggap sa inyong presensya. Patawarin niyo kaming lahat sa aming mga kasalanan. Linisin niyo kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng karumihang nakikita ninyo sa amin. Lagi niyo pong bagabagin ang aming mga puso. Magkaroon kami ng tunay na pagsisisi, kalumbayan, kalungkutan sa bawat kasalanan na aming nagagawa at handang pagtalikod at pagsunod sa inyo. Patuloy niyo po kaming pagpalain sa pag-aaral namin ng mga salita, kaming lahat ay maliwanagan. Maintindihan namin, Panginoong Diyos, ang mahalaga niyong mensahe sa amin at makita namin ang aming katatayuan sa salamin ng iyong mga salita. Mahabag kayo sa amin, Panginoong Diyos, gamitin niyo po at pagpalain ang mensahe sa kaliligtas ng sino mang inyong kalugdan na makakarinig ng mensahe ito. Sa banal na pangalan ng Panginoong Hesus Kristo, ito po aming dalangin. Amen. Kanina atin pong tinalakay, mga kapatid, ang kontrobersiya tungkol sa the Lordship Salvation. Marami kasi ang tumututol dyan sa aral na yan na ang kanilang paniniwala ay hindi po agad kailangan na kilalanin si Jesus na Panginoon, kundi kilalanin siya bilang tagapagligtas. Medyo magulo yung kanilang mga turo o paniniwala doon sa mga hindi niwala sa Lordship Salvation. Ang sinasabi lang, mga kapatid, ng banal na kasulatan ay walang sino man ang maaring tumanggap kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas habang tinatanggihan siya bilang Panginoon. Hindi maaring sumampalataya lamang isang tao kay Kristo bilang tagapagligtas. Dapat tinatanggap din si Kristo bilang Panginoon. Hindi pwedeng paghiwalayin ang pagiging tagapagligtas at Panginoon ni Kristo. Dapat ang tunay na sumasampalataya kay Kristo ay kinikilala si Kristo na Panginoon. Kaya't ang hindi yumuyukod sa setro ng Panginoon at iniluluklok siya sa kanilang mga puso't buhay, pero iniisip nila na sila ay nagtitiwala sa Kanya bilang tagapagligtas, yan po yung mga nadaya. Hindi sila totoong mga ligtas. Kinakailangan si Kristo ay kilalanin bilang Hari at Panginoon. At paano pinakikita, pinatutunan? Sa pamagitan ng pagsunod. Sa pamagitan ng pagpapasakop sa ilalim ng kanyang pamamahala o gobyerno. Kinakailangan mayroong pagsuko ng buhay kay Kristo bilang Panginoon. At diyan nakita natin na ang hinihingi ng banal na kasulatan o hinihingi ng Diyos ay pagsisisi at pananampalataya. Kinakailangan merong pagbabalik loob sa Diyos. Merong panunumbalik sa Diyos. At yan ang konsepto na ipinapahiwatig o ipinapahayag ng pagsisisi o repentance. At nakita natin, mga kapatid, na kinakailangan ang taong ililigtas ng Diyos, makita niya yung kanyang kasalanan at kasamaan. Makita niya ang kanyang karumihan sa harapan ng kabanal-banalang Diyos. At diyan natin makikita yung papel ng Banal na Espiritu para may sakatuparan niya. Ang inisyal na gawain ng Banal na Espiritu sa kapanakam-muli ay kanyang sinusumbatan ang tao tungkol sa kanyang kasalanan. Ibig sabihin, kinukumbinsi. Inilalatag ng Banal na Espiritu ang mga katotohanan ng Diyos sa isipan ng tao upang yung taong yon ay mapaniwala at makumbinsi na siya isang makasalanan na hindi karapat-dapat sa Diyos. Binubuksan ng Banal na Espiritu ang kaisipan at idinidilat ang mga mata
para makita ng taong makasalanan ang kanyang karumihan. Binabagabag siya ng Banal Espiritu pagdating sa kanyang mga kasalanan. At diyan natin makikita na kahit na yung tao nung hindi pa siya converted, na siya'y mabuti o morally good in the sight of men, pero once na siya'y binagabag ng Banal Espiritu, ang tingin niya sa sarili niya, siya ang pinakapangunahing makasalanan, chief sinner. Ganyan ang nangyari kay Apostle Paul. Si Apostle Paul ay isang taong religyoso. Akala niya siya'y masunurin sa Diyos. Akala niya ginagawa niya ng kaluguran ang Diyos. Si Pablo po, tanda natin, isang Pariseo. At bilang Pariseo, stricto niyang sinusunod ang mga kautusan ng Diyos. Morally upright yung taong yon. Napaka-religyoso. Pero nung siya'y bagabagi ng Banal na Espiritu, nung ipakita ng Banal na Espiritu sa kanya ang tunay niyang kalalagayang espiritual, ano nakita ni Pablo sa kanyang sarili? Siya'y chief of sinners. Nakita niya ang kanyang kaabahan. Ang tingin sa sarili niya, siya ang pinakamasamang tao na nabuhay dito sa balat ng lupa. Yan ang epekto ng pagkilos at paggawa ng Banal na Espiritu sa puso ng tao sa kapanganakang muli. Tayo po'y naniniwala na without conviction of sin, there will be no confession of sin. And if there will be no confession of sin, there can be no conversion from sin. Kaya dito tayo huminto, conversion from sin. And what is conversion? Conversion, true conversion, saving conversion is a turning from sin to God in Christ. Turning from sin and then turning to God. It is a 180 degrees roundabout face. Tinatalikuran ang kasalanan, tinatalikuran ang sarili, tinatalikuran ang kanyang sariling daan at bumabalik sa tunay na daan na walang iba kundi ang daan ng Diyos. Na walang iba kundi si Kristo. Siya ang daan, buhay at katotohanan at walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan lamang niya. Ang prinsipyo ng conversion ay kitang-kita po yan at inilatag ng Diyos sa istorya ng alibughang anak. At yan po ang ating natunghayan kaninang umaga. Ang conversion ay isang paghahagis, pagtatapon ng mga sandata ng ating pakikipagdigma laban sa Diyos. Ang conversion ay isang pagtigil sa paghamak at pagwawalang bahala sa otoridad ng Diyos. Ang conversion o ang pagbabagong loob o ang pagbabalik loob sa Diyos sa bagong tipan ay inilarawan ng ganito sa unang Tesalonika. Basahin natin sa talatang Gs. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Ito ang conversion. Ganito ang nangyari sa isang taong na-convert sa Diyos. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. For they themselves show of us what manner of entering in we have unto you, and how ye, take note of that word, turn 180 degrees, round about face. How ye turn, kanino? To God, from idols. So turning from idols and then turning to God, to serve the living and true God. Yan ang conversion. Kayo ay bumaling sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod. Ibig sabihin upang magpasakop, upang sumunod sa buhay at tunay na Diyos. Nabanggit natin kaninang umaga na ang Diyos-Diyosan o idol ay anumang bagay kung saan ibinibigay natin ang nararapat lamang sa Diyos. Kung anumang bagay na nararapat lang sa Diyos, huwag natin ibibigay yan sa iba. Dahil pag binigay natin yan sa iba, yun na ang Diyos mo. Diyos-Diyosan. Tulad ng pinakamataas na lugar sa ating mga pagmamahal. Tulad ng paghubog ng impluensya ng ating mga puso. Ang nangingibabaw na kapangyarihan ng ating buhay. Ang lahat ng yan ay dapat lamang iukol sa tunay na Diyos. Ang pagbabalik loob ay ang pagbabalik loob sa Diyos.
sa puso at kalooban. Na itinatakwil ang kasalanan, itinatakwil ang sarili, itinatakwil ang sanglibutan. Bigyan din natin yan. Ano ang itinatakwil? Sarili. Kasalanan. Sanlibutan. At nagbabalik loob sa Diyos. Isa pang prinsipyo na makikita natin ng conversion sa Biblia ay sa Jeremias, Kabanata 31, talatang 18. In Jeremiah 31, another verse to prove yung conversion, mga kapatid, na mayroong pagbabalik loob sa Diyos. Jeremiah chapter 31, verse 18. Pakinggan, sabi, I have surely heard Ephraim bemoaning himself thus. Thou hast chastised me, and I was chastised, like a bullock unaccustomed to the yoke. Ganyan talagang kalalagayan ng isang taong hindi sumusunod sa Diyos. Ang isang taong makasalanan, hindi siya sanay sa pamatok ng Diyos. Yung pamatok na tinutukoy dito ay mga kautusan, the law, the commandments of God, the gospel. Para sa isang taong makasalanan, mabigat yun para sa kanya unaccustomed. Tulad ng isang young bullock o baka na bata pa na hindi sanay sa pamatok. Now, ito po ang panalangin. Ito po ang kahilingan. Turn me back, or turn thou me, and I shall be turned. What a prayer! What a prayer! Yan dapat ang maging panalangin mo. Panginoon, papanumbalikin ninyo ako. Kanino? Sa inyo. At ako'y manunumbalik. Nakita niyo, mga kapatid, na mayroong pagbabalik loob sa Diyos. At tanging Diyos lang makakagawa niyang pagpapanumbalik. Sa pamagitan ng Banal na Espiritu sa kapanganakang muli. Papanumbalikin ninyo ako at ako'y manunumbalik, for thou art the Lord my God. 19. Surely after I was turned away, I repented. Napakaliwanag. And after I was instructed, I smote upon my thigh, I was ashamed. Yan! Ang taong naliwanagan na sa biyaya ng Panginoon sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Nakararamdam siya ng kahihiyan dahil sa kanyang mga kasalanan. Noon, dati, wala siyang nakikitang mali sa mga ginagawa niya. Pinagtatanggol pa niya na walang mali sa kanyang ginagawa. Kahit kasalanan. Pero ngayon, pagka talagang binuksan ng Panginoon, sinumbatan, kinumbinse, binagabag, ayan ang nagiging resulta. Nakadarama na ngayon siya ng kahihiyan dahil sa mga kasalanang ginawa niya laban sa Diyos. At ngayon, ayaw niya na doon sa kanyang dating kalalagayan. Gusto niya lang papanumbalikin siya ng Diyos. Gusto niya siyang umalis. O gusto niya lang umalis sa lugar na yon, sa lugar ng kasalanan. Turn thou me, and I shall be turned. It's only God who can turn a sinner back to Him. Back to God. Nobody has the ability and power to turn himself back to God. It's only God. Sa Lamentation naman, ganyan din ang sinabi, chapter 5, verse 21. Lamentation, chapter 5, verse 21. Pagkatapos lang yan ng Jeremiah, Lamentation. Chapter 5, in verse number 21, the same prayer, the same petition. Turn thou us unto thee, O Lord, and we shall be turned. Sino magte-turn? Ang Diyos. At siyempre, pagka ang Diyos nang nag-turn, ay talagang turn yan. And we shall be turned. Renew our days as
Isang magandang halimbawa na makikita natin ng conversion, mga kapatid, ay siyempre walang iba kundi si Apostol Pablo. Ang genuine conversion ay palaging pinatutunayan ng Panginoon, ano ang gusto ninyong gawin ko? Lord, what wilt thou have me to do? Puntahan natin yan sa Acts chapter 9 in verse 6. Sa mga nakakakilala kay Apostol Pablo, alam naman natin mga kapatid na before, bago na-convert si Apostol Pablo, siya ay numero unong tagapag-usig ni Kristo at ng kanyang iglesia. Sa verse 1, makikita natin dito na dati pangalan niya Saul, bago pa naging Pablo, dati niyang pangalan ay Saul. Before, nung siya ay hindi pa converted, nung siya ay nasa kadiliman at kasalanan, Saul, ay dito sabi, yet breathing out threatenings and slaughter. Gusto kong basahin yan sa Tagalog. Verse 1, sumisilakbo pa ng mga pagbabanta. Sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote. Yan si Pablo noon, before, nung hindi pa siya converted. Against siya kay Jesus Christ, against siya sa iglesia ng Diyos, against siya sa mga mananampalataya ni Kristo o mga alagad ni Jesus Christ. Against siya. Against siya sa lahat. Kumuha pa nga siya ng authority mula sa mga pinuno ng kanilang reliyon para lang usigin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya nung siya na doon sa daan ng Damasco, para usigin ang iglesia ng Panginoon, doon niya na-encounter si Jesus Christ. Balibag si Pablo, laglag siya sa kanyang kabayo, at nabulag siya, binulag siya ng Panginoon. Nagtanong pa nga si Pablo basahin natin yon sa talatang 5, at sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? Bago yan, sabi niya sa verse 4 muna. Verse 4 muna para maintindihan natin. At siya'y nasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sino kaya ito? Kaninong tinig galing ito? Verse 5. At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? Anong kapansin-pansin dito? Hindi niya kilala yung nagsasalita sa kanya, hindi niya nakikita, pero tawag niya, Panginoon. Ibang klase na ito. Iba na ito. Dito pa lang makikita na natin, converted na si Pablo Mantakin mo yung kausap niya, hindi niya kilala, pero tinawag niyang Panginoon. Kaya marapat lamang para sa Panginoon na magpakilala siya. Sino itong Panginoon na tinawag niya? At sinabi niya, ako'y si Jesus, na iyong pinag-uusig. It is hard for thee to kick against the prick. Pagkatapos niyan, look at in verse 6. And he, trembling and astonished, said, Lord! Sino yung Lord na tinawag niya? Jesus Christ. Kakapakilala pa lang ni Jesus na siya ang Lord. At nirecognize siya ni Paul. Punta kami si Paul, dati kaaway siya ni Kristo, kaaway niya si Kristo. Hindi niya kinikilala si Jesus. Ngayon, tinawag niya ng Lord. Hindi ba himala ng biyaya na yan? This is a miracle na nangyari sa buhay ni Saul. Lord, what will thou have me to do? Yan sinasabi natin ang isang genuine conversion ay palaging pinatutunayan ng Panginoon. Ano ang gusto ninyong gawin ko? Yan, dapat. Kung tunay mong kinikilala si Jesus na iyong Panginoon, dapat lagi kang handa na sumunod sa Kanya. Ito ay isang walang pag-aalinlangan at pasubali na pagsuko ng kanyang sarili sa banal na kalooban ni Jesus.
Di ba? Yan ang conversion. Yan ang pagbabalik loob. Yan ang panunumbalik sa Diyos. Ito ay nagpapahiwatig ng isang sinupil at pinasukong kaluluwa. Isang pinagpakumbabang espiritu. Samantalang kamakailan lamang hinangad ni Saul na gawin lamang ang kanyang sariling kalooban. Ngayon ay nagtanong siya kung ano ang kalooban ng kanyang tagapagligtas. Aba, ito po ay nagpapahiwatig ng karaniwang pagbabago ng isip. Napakaliwanag, this is a change of mind. Wala tayong mababasa na sinasabi na si Pablo ay nagrepent o si Pablo ay nag-believe o nagpakita ng kanyang pananampalataya kay Kristo. Wala di ba? Pero doon sa takbo ng storya sa mga kaganapan pangyayari, ipinapahiwatig na yan na si Pablo ay meron ng repentance, a change of mind. Di ba napakaliwanag? Nagbago na ang kanyang kaisipan o pag-isip tungkol kay Jesus. Dati, tingin niya kay Jesus, kaaway. O ngayon, Panginoon na. Tinawag niya ng Panginoon. Ano ibig sabihin yan? Ipinapailalim na ni Pablo o ni Saul ang kanyang sarili sa kapamahalaan ni Jesus. Isinusuko na ni Pablo ang kanyang sarili kay Jesus Christ. At handa na siyang sumunod. Ano man ang ipag-utos ni Jesus sa kanya. That is repentance. That is very clearly conversion. Pagbabago ng isipan ng makasalanan. At yan ay nagaganap sa pagbabalik loob sa Diyos. Ang malaking pagtatalo sa pagitan niya at ng Diyos ay kung kaninong kalooban ang susundin. Ang makasalanan ay sumusunod sa kanyang sariling kalooban. Ang unang gawain ng Kristiyano ay ang pagsuko ng kanyang sariling kalooban sa kalooban ng Diyos. At pagpapasya na gawin ang kanyang hinihiling o kagustuhan. Hindi ho maaaring magkaroon ng tunay o ng anumang tunay na conversion o pagbabagong loob kung ang puso at kalooban ay hindi po ibinibigay sa Panginoong Yesus upang patnubayan at hubugin ayon sa kanyang sariling kagustuhan o kasiyahan. Maaari po nating subukin ang ating pong mga conversion, kung tunay o hindi, sa pamagitan ng halimbawa ni Apostol Pablo. Pag-aralan mo ito, pagbulay-bulayan mo, at tingnan mo pagkatapos nun ang iyong sarili kung magkahalintulad kayo ng karanasan. Kung ang ating puso ay naibigay na, gaya ng ginawa ni Pablo, tayo po ay tunay na mga mananampalataya ni Kristo. Ang tanong, ibinigay mo na ba ang iyong sarili sa Kanya? Ikaw ba ay nasa ilalim na ng pamamahala ni Kristo? At handang sumunod sa lahat ng panahon at oras? Na walang reservation at pag-atubili. Roma 6:13, punta tayo sa Roma 6:13. Basahin natin, Romans 6:13. Sa Tagalog, ganito ang sabi, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan, na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Basahin kong muli. Ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Yan ang tunay na kaligtasan. Inihahandog ng tao ang kanyang sarili sa Diyos. Na tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran ng Diyos. Ngayon, punta naman tayo sa Acts 26. Balik tayo sa Acts, pero sa Kabanata 26. Matapos may encounter ni Saul o Pablo ang
Panginoong Hesukristo. At tinanong niya, Panginoon, ano ang nais po ninyong gawin ko? Ito po ang sagot sa kanya ng Panginoon sa talatang 16, 16 ng mga gawa. Datapwat magbangon ka, at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa, sapagkat dahil dito'y napakita ako sa iyo, upang ihalal kitang ministro, at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin, at ng mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo. 17, na ililigtas kita sa bayan at sa mga hentil, na sa kanila'y sinusugo kita. 18, upang idilat mo ang kanilang mga mata. Siyempre, sa tulong ng banal na Espiritu. Kailangan may dilat ang mga mata para makita ang kanilang mga karumian, kasamaan at kasalanan, at para makita nila ang kagandahan ng Panginoong Hesukristo, ang tagapagligtas. Upang sila'y maliwanagan sa pamamagitan ng malulhating liwanag ng Ebanghelyo, ang Ebanghelyo ng kanilang kaligtasan. Tuloy ang basa. Upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Yan ang conversion. Nakita nyo, may pagbabalik loob. Di ba? Upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran. Kung wala hong pagbabalik loob sa Diyos, hindi ho tatanggap ng kapatawaran. Upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Nakita nyo magkasama ang pagbabalik loob at pananampalataya. Hindi pwedeng paghiwalayin yan. Magkasama ho yan. Yan po ang sagot ng Panginoong Hesus doon sa tanong ni Pablo na ano po ang nais ninyong gawin ko? At buong katapatan at kasigasigan na yan ay ginampanan at sinunod ni Pablo. Yan ang palatandaan talaga ng isang tunay na naligtas. Isang bagong nilalang kay Kristo. Meron pong pagsunod. Marami sa mga tao na nagnanais na sila'y maligtas mula sa impyerno, ngunit ayaw nilang maligtas mula sa kasalanan. At hindi ho maaaring maging gayon. Ang kaligtasan ay kaligtasan mula sa kasalanan. Hindi lang ho sa impyerno. Mula sa kasalanan. Kaligtasan mula sa sariling kagustuhan. Kaligtasan mula sa pagkakaroon ng kanilang sariling paraan. Kaligtasan mula sa isang buhay ng kamunduhan. Diyan po inililigtas ni Kristo ang isang taong makasalanan. Hindi lang sa impyerno. Ngayon, kung ayaw nila yan, ay hindi sila ililigtas ng Diyos ayon sa kanilang sariling mga kondisyones. Upang maligtas, kailangan nating magpasakop sa kanyang mga tuntunin. Kailangan isang makasalanan na magpasakop sa mga tuntunin ng Diyos. At anong tuntunin ng Diyos? Balikan natin uli ang Isaiah 55, talatang 17. Anong kanyang tuntunin? Anong kanyang hinihingi? Isaiah 55 verse 7, talikuran ng masasama ang kanyang lakad. Yung sarili niyang lakad. Yung daan na tinahak niya. Yung daan na sinabi nga doon sa we have turned everyone to his own way. Talikuran niya yon. Talikuran mo na ang iyong daan.
Talikuran mo ng sarili mo, talikuran mo ng mga sarili mong kagustuhan. At ang liko ang kanyang mga pag-iisip. Magbago na ng pag-iisip, change of mind, repentance, metanoia. At bumalik siya sa Panginoon. Bumalik siya sa Panginoon. Yung taong yun na naghimagsik mula sa kanya, kay Adan. At ang pangako at maaawa siya sa kanya. Ano pa ang tungtunin ng Panginoon? Sabi ni Kristo, sino man sa inyo na hindi pababayaan ang lahat ng nasa kanya, ibig sabihin lahat ng sumasalungat kay Kristo, hindi siya maaring maging alagad ko. O hindi siya maaring maging Kristiyano. Di ba ang Kristiyano yung alagad? Ang ibig sabihin ng Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Sa sino mang nais maging Kristiyano, mayroong requirement, may dinidemand si Kristo. Basahin natin muli yan. Luke chapter 14. Luke chapter 14 verse 33. Kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ibig sabihin, lahat ng mga kontra at sumasalungat at magiging hadlang sa pagsunod kay Kristo, ay di maaaring maging Kristiyano. Hindi maaaring maging ligtas. Ang mga tao ay kinakailangang magbalik loob sa Diyos. Ang mga tao ay kailangang ibalik ng Diyos. Mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Nabasa natin kanina sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. At mana sa kanila na pinabanal. Napakaliwanag po niyan, mga kapatid. Yan ang requirement, yan ang iniingi ng Diyos. Sama-sama ho yan eh. Ay hindi lang pwedeng sabihin sumampalataya lang, tanggapin lang si Kristo sa puso, ayos na buto-buto. Kulang ang paliwanag, kulang. Depektibo ang presentasyon ng kaligtasan. Maling pagpapaliwanag tungkol sa Ebanghelyo at kaligtasan ni Kristo. Okay, balikan natin muli. Puntahan natin muli ang mga gawa at basahin natin ang Acts chapter 16. Another proof, mga kapatid. Acts chapter 16 verse 31. Ito yung ginagamit ng mga nagtuturo na pananampalataya lang ang kailangan. Ayos na. Basta mag-believe lang kay Jesus Christ. Okay na yon, saved na. Kulang ang turo. Ang dami naniniwala kay Jesus Christ. Maski sino, tanungin mo eh. Tanungin mo mga Katoliko. Sabihin niya, niwala din kami. Basahin niyo Apostles' Creed. Basahin ko sa inyo Apostles' Creed ha. Hanapin ko. Apostles' Creed. Ganitong nilalaman ng Apostles' Creed eh. Pakinggan nyo ha. Sabi rito, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Tanong, saved na ba yan? Kung mo ba naniwala dyan eh? It is yet to be proven kung totoo nga ang pananampalataya. Nasaan ang pagsunod? Nasaan ang pagpapasakop sa ilalim ng pamamahala ni Kristo? You see? Nasaan ang pag-ibig sa kanyang mga kautusan? Posible po na isang tao maniwala dyan.
At maaring sundin niya yan. Pero walang pag-ibig kay Kristo. Walang pag-ibig sa Diyos. Yung mga reliyon na yan masisigasig po yan. Hindi mo matatawaran ng kanilang kasigasigan sa kanilang paniniwala at relihiyon. Mga panatiko nga yan Pero lahat ng yan ginagawa nila na hindi motivated ng pag-ibig. Because the love of God is not in their hearts. Yung sinasabi doon sa Romans 5, the love of God was shed abroad in our hearts. Sa mga elect lang yun They haven't experienced the love of God. Yeah, they serve God. Yeah, they follow Jesus Christ. But hindi po motivated ng love na nanggagaling din sa Diyos. Hindi pa nila naranasan ang kapanganakang muli. Kaya sasabing pananampalataya lang, kulang. Kulang. Isa sabihin nila, by faith alone, wala kang mababasang ganun sa Bible, by faith alone Wala. O, sige, hanapin ninyo sa Bible, by faith alone. Faith alone. Wala Tingnan natin yung, sige, mamaya, bago natin talakayin niya mga kapatid. Sana maalala ko Minsan kasi nawawaglit sa isipan ko Kaya minsan, isulat ko para hindi mawala Babalikan natin yan. Yung by faith alone. Sola fide. Alright. Ibig ba sabihin, Pastor, hindi ka niniwala dyan, sola fide? Niniwala, pero patunayan mo. Sola fide. No? Lagi sila sabi, salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Hindi naman ako tutol dyan Ang problema, saan sa Bible? Yung expression na yan. Naintindihan ko naman yan by grace alone. Ibig sabihin, hindi kasama ang good works or obedience to the law. Ang salvation is by grace only, apart from good works. At napakalinaw ng turo niyan sa Bible. No? Pinagkumpara pa nga yan yung grace at saka works. Yan. At yung Christ alone, siyempre, wala nang ibang tagapagligtas, kundi si Kristo. Wala nang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan ni Kristo. Nasa Bible po yan. Walang ibang Savior, kundi si Jesus Christ. There is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Ay yung faith alone. Faith alone. Balikan natin mamaya yan. Alright, punta muna tayo sa Acts 16:31. Sabi ng iba, naku, iba na paniniwala ni Pastor Millares Hindi Nililinaw lang natin ang lahat. Inaayos lang natin. Kasi yung iba, ang labo ng mga paliwanag. Kulang. Hindi nila naiintindihan kung ano ang tunay na nature ng faith. Yung saving faith. Hindi nila naiintindihan Kung ano pa ang mga prinsipyo na nakapaloob dyan Ang ibig kong sabihin mga kapatid, akala nila na magbilib lang kay Jesus Christ, intellectual assent, believing the facts, okay na. Maniwala ka lang na si Kristo ang anak ng Diyos, maniwala ka lang na si Kristo ang tagapagligtas, namatay sa krus, maniwala ka lang na namatay siya, inilibing na buhay na maguli. In other words, sa ibang sabi lang, historical faith. Maniwala ka lang sa kasaysayan, ligtas na? Walang pagsunod? Diyan kayo nagkakamali. At papaano nyo masasabi na tunay na pananampalataya yan? Nasa ng prueba? Di ba dapat ipakita yan sa gawa? Sapagkat ang sabi ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa, patay. Pag sinabing patay, hindi yan totoong pananampalataya. Pag sinabing patay ang pananampalataya, kahit kailan, hindi po yan nakapagliligtas.
Kaya hindi lang sapat na maniwala. Maniwala na. Ito, Apostles' Creed. Pagkabansang tao, maniwala dyan, ligtas na. Mental assent lang yan eh. Head knowledge. Ang sinasabi natin, ang tunay na pananampalataya ay mayroong pagsunod at pagpapasakop kay Kristo. Yan ang tunay na pananampalataya na nakapaglingap. Kung wala, hindi yan tunay na pananampalataya. At kung hindi yan tunay na pananampalataya, walang ligtas. Anuhan niyo? Kulang. Kulang mga turo. Palibasa, sino-shortcut. Karamihan sa mga pastor ngayon, gusto numbers. Gusto magparami ng mga miyembro. Patatanggapin lang. Kung gusto mo maligtas, tanggapin mo lang si Kristo sa puso mo. Kung gusto mo ngayon din, manalangin tayo, tutulungan kita. Kulang paliwanag eh. Nasaan yung repentance? Nasaan yung talikuran ng masama ang kanyang lakad? Nasaan yung ang liko ang kanyang mga pag-iisip? At bumalik siya sa Panginoon. Nasaan yun? Nasaan yung sinabi na sino man sa inyo na hindi pababayaan ang lahat ng nasa kanya? Hindi siya maaaring maging alagad ko. Nasaan yun? Kaya, yung iba doon kasi, yung iba, hindi na matanggap na. So, ibig mong sabihin, faith plus blah, 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 blah. Hindi. Ang sinasabi natin, ang tunay na faith, kaakibat ang mga bagay na ito. Hindi pwedeng wala. Bina-validate, pinatutunayan ng pananampalataya ay tunay at nakapagliligtas sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Pakita na natin mga kapatid, wala kayong mababasa sa Bible na faith alone. Sige, hanapin ninyo. Pero may mababasa kayo sa Bible na not only faith. Basahin natin, Santiago, Kabanata 2. James, chapter 2. Yan, James chapter 2. Basahin natin sa talatang 24. Tingnan nyo mabuti ha. Tingnan nyo, itong nasa Bible. Ye see then that by works a man is justified and not by faith only. Maliwanag? Yung only, tingnan nyo ha. Palitan natin, and not by faith alone. You see? Yan ang nasa Bible. Pero sinasabi ng faith alone, nasa sa Bible yon. Okay lang kung nasa Bible eh. Pero naintindihan ko yan kung ano ibig nilang sabihin, by faith only. Pero wala sa Bible yun eh. Ang nasa Bible, and not by faith only. You see? Verse 17. Ayan. Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Yan ang nasa Bible. Basahin natin yung Romans chapter 3, mga kapatid. Tingnan natin kung may alone. Tingnan natin, Romans chapter 3. Ito eh. Verse 28. Therefore, we conclude that a man is justified by faith alone. May alone ba? Apart from the deeds of the law. Wala namang alone eh. Ang nandyan lang, justified by faith. You see? At pagsamahin mo yan, yung paliwanag ni Pablo sa paliwanag ni Santiago, ang sinasabi lang ni Santiago, hindi ibig sabihin dagdagan mo yung pananampalataya ng mga gawa. Hindi faith plus works eh. Kundi patunayan mo sa mga gawa ang pananampalataya mo. See? Ang tanong, yung bang nagtatakwil sa mga aral ni Kristo, lalo na yung doctrines of grace, ay totoong may pananampalataya kay Kristo?
Babalikan natin yan. Para maalala ko. Acts 16:31 muna tayo. Yan. Ito yung isa pa sa mga talata na binabanggit bilang patunay na pananampalataya lang. So, sige, tingnan natin. Acts 16:31. And they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house." Ito yung sagot ni Pablo at ni Silas doon sa tanong na, "Mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang maligtas?" Ang ganda ng tanong, di ba? Interesado ka ba doon sa tanong? At interesado ka ba sa sagot? Tanungin kita, gusto mo bang maligtas? Maligtas saan? Sa iyong mga kasalanan. Hindi lang sa impyerno. Hindi lang sa kahatulan at kaparusahan ng Diyos. Una at higit sa lahat, kaligtasan mula sa kasalanan. Mula sa pagkaalipin. Mula sa karumihan. Mula sa karumal-dumal na kalalagayan ng kasalanan. Nais mo bang maligtas? Ang ganda ng tanong. Yan din bang tanong mo sa buhay mo? Nais mo bang maligtas mula sa iyong mga kasalanan? Na alam mong nakatitisod sa Diyos, alam mong nakakadulot ng lungkot, pighati, at kapanglawan sa puso ng Diyos? Nabibigatan ka na ba sa iyong mga kamalian, kasalanan? Nadidiri ka na ba sa iyong mga karumihan? At nagtatanong ka na, paano ba ako maliligtas mula dyan? Ito, maganda ang sagot. May sagot. Salamat sa Diyos, may sagot. Ito, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Oh, nasan dyan ang believe and then do this, do that. Ganun ang kanilang katwiran. Believe lang, di ba? Believe on the Lord Jesus Christ. Alam nyo mga kapatid, pansin niyo, no? Pansin niyo yung sinabi, believe, kanino? On the Lord. Nauna yung Lord kaysa sa Jesus. Di ba? Ang salitang Jesus, ano ibig sabihin niyan? Savior. So bago muna Savior, dapat Lord. Tanuhan niyo po. Bago muna Savior, Lord muna. Believe on the Lord Jesus Christ. In the Bible, it is always Lord Jesus and Lord Jesus Christ. Ang problema ngayon sa mga bulaang pastor at mga mangangaral na nangangaral ng false gospel, the way of salvation is falsely defined. Sa karamihang mga pangyayari, in most instances, mga kapatid, ang mga modernong ebanghilista ay kanilang binibigyang katiyakan ng kanilang kongregasyon. Na ang gagawin lamang ng isang makasalanan para siya'y makatakas sa impyerno at matiyak niya ang langit ay tanggapin lamang si Kristo bilang kanyang personal na tagapagligtas. Pero ang ganyang turo, mga kapatid, mali. Mali po yan. Yan po ay misleading. Sapagkat no one can receive Christ as his Savior while he rejects Christ as his Lord. Tandaan natin yan. Siyempre, kailangan ng isang makasalanan tagapagligtas, di ba? Kasi ayaw niyang pumunta ng impyerno. Pero hindi mo pwedeng kilalanin si Kristo, hindi mo pwedeng tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas kung at the same time, ayaw mo siyang tanggapin o kilalanin bilang Panginoon. Hindi pwede yan. Hindi mo maaaring tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas kung itinatakwil mo siya bilang Panginoon. Ano ibig natin sabihin tinatakwil bilang Panginoon? Walang pagsunod. Ayaw sumunod. Hindi pwede yun.
Hindi pwedeng iligtas ng Diyos ang isang tao makasalanan na ayaw sumunod sa Kanya. Ibig mo ba sabihin, Pastor Millares, na ang kaligtasan ay nasa pagsunod sa Diyos? Hindi. Kailanman wala hong anumang pagsunod natin ang makapagmemerito ng kaligtasan ni Kristo. Wala. Ang nakapagmerito lang sa kaligtasan ay yung ginawang pagsunod ni Kristo. Pero, hindi maaaring maligtas kung walang pagsunod. Teka, para ako nalito dun eh. O ikaw lang nalito, ako hindi. Pwede bang maligtas na walang pagsunod? Bakit? Hindi nyo ba alam na ang pagsisisi at pananampalataya kay Kristo, utos yan? Mamaya, titingnan natin yan kung may time pa tayo. Alright. So nakita natin mga kapatid, na bagamat may mga mangangaral na agad nilang idinadagdag na yung taong tumanggap kay Kristo ay dapat daw isuko ang kanyang sarili sa pagka-Panginoon ni Kristo. Kaya lamang, paano kung hindi sumunod? O ano ngayon? Ligtas pa rin o hindi? Sasabihin, kailangan sumampalatay kay Kristo para maligtas. Pero, kailangan din sumunod siya kay Kristo. Ang tanong, paano kung hindi sumunod? Save yun? Kahit sumampalataya, save yun? Pero hindi naman sumusunod? Saan mo naman nabasa? Saan mo naman nakita sa Biblia yung ganun? Na basta lang sumampalataya, pero walang pagsunod, save yun. See? Maling paliwanag eh. Maling presentasyon ng kaligtasan. That is one of the devil's lies. See? Sasabihin, pag ikaw'y sumampalataya kay Kristo, ligtas ka na at ka sa langit. Paano kung lang pagsunod? Sa langit pa rin yan. Kasinungalingan yan. Isa yan sa mga kasinungalingan ng dyablo. Only those who are spiritually blind ang magde-declare na Christ will save any who despise His authority and refuse His yoke. Sinungaling na pastor, sinungaling na mangangaral lamang ang magsasabi na ililigtas ni Kristo ang isang makasalanan kahit hindi siya nagpapasakop sa otoridad ni Kristo at ayaw niya ang pamatok ni Kristo. Sapagkat that would not be a grace, that is a disgrace. Charging Christ with placing a premium to lawlessness. Kaya maraming nagsasabi na sila'y Kristiyano, maraming naniniwala na sila'y Kristiyano, pero walang pagsunod kay Kristo. Tandaan niyo mga kapatid, it is His office as Lord ang mini-maintain ni Kristo. That Christ maintains God's honor. His office as Lord. And as Lord, He enforces His law and maintain His government because He is Lord. At kung titingnan niyo po mga kapatid sa banal na kasulatan na yung parehas na title na yan, Lord at saka Savior, it is Lord and Savior. Hindi po Savior and Lord. Palaging nauna, Lord and Savior. Tingnan natin ang mga example. Luke chapter 1 verse 46. Luke chapter 1 verse 46. 1:46. And Mary said, My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior. Nauna Lord, bago Savior. Diba? Acts 5:31. Acts 5:31. Acts 5:31. Him hath God exalted with His right hand to be a prince and a Savior.
Prince connotes lordship. Ruler, and then Savior. To give repentance to Israel and forgiveness of sin. Marami pa yan, mga kapatid. Wala tayong time para tingnan pa natin yan. Therefore, ano ang ating point? Ito ang ating point. Yung pong ayaw yumuko sa setro ni Kristo at ayaw nila na si Kristo ang nakaupo sa trono ng kanilang mga puso at buhay, pero ini-imagine nila na sila ay nagtatras kay Jesus Christ bilang kanilang Savior, mga nadaya yan. Mga nalin lang yan. At hanggat hindi pinapawi ng Diyos yung kanilang disillusion o yung kanilang ilusyon, no? Pupunta sila doon sa walang hanggang apoy kasama ng kanilang kasinungalingan at maling paniniwala. Tanda natin, Christ is the author of eternal salvation unto all those who obey Him. Yan ang turo ng Bible. Christ is the author of eternal salvation unto those who obey Him. Hebrews chapter 5 verse 9. Yan ang turo ng Bible. Hebrews chapter 5 verse 9. And being made perfect, He became the author of eternal salvation. Kanino? Unto all them that obey Him. Paano kung hindi nag-obey? Paano hindi sumusunod? Yan ang malaking problema. See? Yan ang nakikita natin sa mga attitude ngayon ng mga nagsasabing sila'y saved. Sa kampo man ng mga Armenian at maging sa kampo din ng mga sovereign gracer at landmark, ayaw nilang mag-submit sa lordship ni Jesus Christ. Ayaw. Ang sinasabi nila ganito, we will not have this man to reign over us. Yan ang sinasabi nila. Kung hindi man sabihin, yan ang ipinakikita nila sa kanilang pamumuhay at sa kanilang mga gawa. We will not have this man to reign over us. We are lords of our lives. Basahin natin ang Luke chapter 19, verse 14. Ito ang sigaw ng mga unsaved. Hindi totoong saved, pero akala nila saved sila eh. Pero hindi. At bakit? Ito nga ang kanilang laman ng puso nila eh. Ito ang nasa damdamin nila. Hindi man nila sabihin, hindi man nila aminin. Pero yun talaga eh. 19:14 ng Luke, but his citizens hated him and sent a message after him saying, we will not have this man to reign over us. I want you to pause then, and I want you to honestly face this question. Are you subject to God's will? Are you submissive to Christ's will? Are you sincerely endeavoring to keep His commandments? Answer that question. Answer that. Sabi ng ating teksto, as you therefore receive Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Iyan po ay isang pangaral sa mga Kristiyano. At ang force nito ay magpatuloy sa iyong simula o magpatuloy ayon sa inyong sinimulan. Pero paano ba sila nagsimula? No? Di sa pamagitan ng pagtanggap kay Kristo Jesus na Panginoon, ibig sabihin sa pamagitan ng pagsuko sa Kanya, ibig sabihin sa pamagitan ng pagpapasakop ng kanilang sarili sa Kanyang kalooban, ibig sabihin sa pamamagitan ng pagtigil sa pagpapalugod sa kanilang sarili. Yan ang ibig sabihin ng pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon. Ang Kanyang otoridad ay kinikilala at inaangkin na nila ngayon. Ang Kanyang mga utos ay naging kanilang tuntunin sa buhay. Pinilit sila ng Kanyang pag-ibig sa isang masaya at walang pag-aalinlangan ng pagsunod. Sa madaling salita, ibinigay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Gaya ng mga taga-Korinto o gaya ng mga taga-Macedonia. First, they gave
themselves to God. Basahin natin yan, 2 Corinthians 8:5. 2 Corinthians 8:5. Ano? 2 Corinthians 8:5. And this they did, meaning the churches of Macedonia in verse 1. This they did, not as we hope, but first gave themselves to the Lord. That is surrendering to God. Lubos at ganap na pagpapaubayan ng kanilang mga sarili sa Diyos. Kinalimutan na nila, ibig sabihin, ang kanilang mga sarili. Hindi na ang kanilang mga sariling kagustuhan ang nasusunod, kundi ano ang kalooban ng Ama. Alala nyo, di ba sabi ng Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa karin ng Diyos, kundi yaong mga tumutupad, sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Napakaganda, no? Sabi na, but first gave themselves to the Lord and unto us by the will of God. Ngayon ang tanong, nagawa mo na ba yan? Ikaw, naibigay mo na ba sarili mo sa Diyos? Meron ka bang ganyan? Ang mga detalye ba ng iyong buhay ay nagpapatunay nito? Nakikita ba sa iyong buhay na totoong naibigay mo na sarili mo sa Diyos? Nakikita ba ng mga nakakasalumuha mo na hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo? Na hindi ka na nabubuhay para lamang pasayahin ang iyong sarili, kundi ang Panginoon. Chapter 5 ng 2 Corinthians verse 15, and that He died for all, that they who live should not henceforth live unto themselves, but unto God. Unto Him who died for them and rose again. Tagalog, 2 Corinthians 5:15. At siya'y namatay dahil sa lahat upang ang nangabubuhay ay wag nang mabuhay pa sa kanilang sarili. Hindi doon sa namatay dahil sa kanilang muling nabuhay. Yan ang totoong saved. Yan ang totoong converted, mga kapatid. Huwag kang magkakamali sa puntong ito. Ang pagbabagong ginawa ng Banal na Espiritu ay isang napaka-radikal na bagay. Ito po ay isang himala ng biyaya. Ito ay isang pagluklok kay Kristo sa buhay. At ang gayong mga pagbabago ay talagang bihira. Na bago tayo magtapos, mga kapatid, babanggitin ko na i-apply na natin itong mga natutunan natin na pag-aralan natin mula sa salita ng Diyos. Ito ang isang matibay kong dahilan kung bakit hindi ako naniniwala na mga Armenian ay saved. Ang sabi ng mga sovereign grace at kuno, doon sa Mindanao, kuno yan, hindi totoo mga sovereign gracer yan eh. Ganito lang daw kasimple ang kaligtasan. Basta mag-believe lang daw sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ, saved na. Ang tanong ko, nag-believe nga sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. Yun ang gospel. Walang pagsunod. Save ba yung taong itinatakwil ang mga aral ni Kristo? Lalong-lalo na yung doctrines of grace. Save ba yun? Ang katwil nila ganito. Kung binigyan naman ng genuine repentance, binigyan naman ng genuine faith, save yun. Ang tanong ko naman ganito, paano mo nalaman na binigyan siya ng Diyos ng genuine repentance and faith? Yung bang pagtakwil sa mga aral ni Kristo, genuine faith yun? Makikilala nyo ang puno sa kanyang bunga.
ang pananampalatayang walang gawa ay patay. At kung meron mang gawa, at yung gawa hindi match sa kanyang pananampalataya, hindi tunay na pananampalataya yan. Saan ka ba naman nakakita, no, na ligtas pa rin kahit itakwil ang mga aral ni Kristo? Biro nyo, kanilang turo ganito eh. Ang kaligtasan daw, pag-believe sa person ni Christ. Basta nag-believe in the person, saved na. Ang tanong ko naman ganito, paano ka naniwala sa person ni Christ kung wala ang aral? Kaya nga nakikilala si Kristo sa kanyang aral. Paano ka magbibilib sa isang tao hindi mo nakilala? At paano mo siya makikilala kung walang katuruan, walang aral, walang knowledge? Kasi isang malaking kalokohan at kahangalan yan. Sa aral ka nga kaya ka maniniwala sa aral ni Kristo eh. Aba, ang gusto nila, maniwala lang kay Kristo kahit hindi maniwala sa kanyang aral. Saan mo naman nabasa sa Biblia yan? Ha? Save pa rin yun kahit walang pagsunod sa aral ni Kristo. Save pa rin daw kahit walang pagpapasakop kay Kristo. Save pa rin daw kahit hindi maniwala sa aral ni Kristo. Ang bihirang turo yan. Pinaghiwalay nila yung tao o yung person sa kanyang aral. Pinaghiwalay. Ganito, biro nyo, ganito pa naman ganito ang turo eh. Maski mga Amerikano eh. Ako'y nagugulat sa mga turo na ngayon nila eh. Basta lang daw ang tao ay sumampalataya kay Kristo. Kahit hindi siya maniwala sa turo ni Kristo, save yun. Eh, saan mo naman nabasa sa Bible yung ganun? Ang sabi ng Panginoon Sus sa mga sumampalataya sa Kanya, doon sa John chapter 8, ganito, basahin natin mga kapatid. John chapter 8. May ganito pa silang turo eh, hindi daw nakapagliligtas ang doktrina. Oo nga, ba't may sinabi ba tayo nakakapagligtas ang doktrina? That's out of the question. Ang sinasabi natin, ang tunay na pananampalataya, maniniwala sa doktrina ni Kristo. Hindi pwedeng hindi maniwala. Dahil kung hindi yan true faith. That's not saving faith. That's a fake faith. Tingnan niyo sabi ng Panginoon, John 8:31. 30 muna. Then said Jesus to those Jews who believe on Him. Ayan ha. Nag-believe ang mga Hudyo kay Jesus Christ. Tanong, save yan? Para sa kanila, mga peking sovereign gracer, save yan. Mabilis pa sa alas 4, sasabihin, save yan kasi nag-believe. Eh kung nag-believe yan, bakit ang sabi ni Jesus Christ sa mga nag-believe sa Kanya? Then said Jesus, verse 31, to those Jews who believe on Him, if, bakit may if? If. Nag-believe naman na. Kasi nga, dyan malalaman kung yung faith genuine, kung ibinigay nga ng Diyos yung faith, kung saving faith nga, makikita yan sa gawa, sa aksyon. Makikita yan kung merong pagpapatuloy o pagsunod. Pinagpipilitan. Kung binigyan ng saving faith, duda ka pa doon? Siyempre hindi, binigyan Ang tanong ko sa iyo, paano mo nalamang binigyan ng Diyos ng saving faith? Nakita mo ba? Nakita mo ba yung pananampalataya ng tao? Sinong tao nakakita ng pananampalataya sa puso? Sino? Diyos lang nakakita niyan eh. Nalalaman lang natin na tunay ang faith sa gawa. Yan ang paliwanag ni James. Nabavalidate ko ang faith ay genuine or fake sa pamamagitan ng mga gawa. A man is justified not by faith only, but by works. Huwag nyo i-deny yung teaching na yan. Nasa Bible yan eh. Pero ang tanong, ibig bang sabihin, ang tao naligtas sa kanyang works? Hindi! Walang ganyan teaching sa Bible. Pero hindi pwedeng walang works. Pero hindi works ng tao ang basis o ground ng salvation. Ano nyo ha? Take it as it is. It's in the Bible. Huwag natin hiwalayan. Ang kaligtasan, grace yan talaga. Apart from works. Pero hindi pwedeng
walang works para patunayan na genuine ang salvation. Na genuine yung faith. Hindi naman natin alam yan eh. Alam natin, Diyos ang nagbibigay niyan. Wala na akong time. Abot pa sana tayo sa repentance at saka faith. Next Sunday na natin. May part 3 pa pala ito. Kala ko matatapos ko to eh. Ng isang setting. Wala kasing tamang pagkaunawa eh. Pagdating sa salvation, pagdating sa repentance at saka faith eh. Ang labo. Tapos sasabihin mga sovereign gracer, ang lalabo nila. Wala eh. Mabababaw. Kaya tuloy, pinakikita lang, hindi sila totoong sovereign gracer, mga Arminian sila. Parehas na parehas ang kanilang turo sa turo ng mga Arminian. Parehas na parehas. Walang pagkakaiba. Kaya hindi kataka-taka, pinagtatanggol nila mga Arminian. Kasi sila Arminian. Pangalan lang, sovereign gracer. Ang tawag natin dyan, Arminian Calvinist or Calvinistic Arminians. Yun na, sabi ng Panginoon, if you continue in my words, then you are my disciples indeed. Kayo nga'y mga alagad ko, kayo nga'y mga tagasunod ko, kayo nga'y mga Kristiyano. Paano pinatutunay pagiging Kristiyano? Pag nagpatuloy, sa pagpapatuloy. Makikita sa gawa! May pagsunod, may pagpapatuloy sa mga salita ni Kristo, ibig sabihin sa kanyang mga aral. Tapos ngayon, sasabihin nila ang mga Armenian ay saved kahit hindi magpatuloy sa aral ni Kristo. Kahit hindi paniwalaan ang mga katuruan ni Kristo. Saved pa rin yan. Isang malaking kasinungalingan galing kay Satanas. Hindi totoo yan. Walang ganyan sa Bible. Basta lang maniwala, ayos na. Saved na yon. Asa ng ebidensya? Nakikita sa gawa. Ay, hindi ako maniniwala. Ang mga Armenians, ayaw nila sa aral ni Kristo. Lalo na yung doctrines of grace. Ayaw nila dyan. Wala silang pagsunod, walang pagpapasakop, hindi nila talaga kinikilala si Kristo na kanilang Panginoon. As ye have therefore, kung tunay na tinanggap nyo si Kristo, Jesus na Panginoon, lumakad kayo ng gaya niya. Walk ye in Him. Doon makikita ang ebidensya ng tunay na kaligtasan nasa pagsunod. Hindi sumusunod, ha? Take note. Hindi sumusunod para maligtas. Ligtas kaya sumusunod. Kung walang pagsunod, hindi totoong ligtas. Kung walang pagpapatuloy sa kanyang salita, hindi totoong sumasampalataya kay Jesus. Hindi sila mga tunay na alagad ni Kristo. Nanuhan po. Nasaan ang iyong pagsunod? Nasaan? Bakit nagpapatumpik-tumpik ka pa? Bakit pinaghihintay mo ang Diyos? Bakit ayaw mong sumunod? Talaga bang nagmamatigas ka? Talaga bang gusto mong kalabanin ng Diyos? At gusto mo pa rin sundin ang sarili mong kagustuhan? Maliwanag ang mensahe, sumuko ka na. Seek ye the Lord while He may be found. Go back to Him. Yung ating mensahe na talikuran. Talikuran mo na. Talikuran mo na ang masama mong lakad. Ikaw naliko, talikuran mo na ang iyong pag-isip. At manumbali ka sa Diyos. Manumbali ka sa Diyos. Naway sa mga oras na ito, bagabagi ng Diyos ang iyong puso. Naway kumilos ang banal na Espiritu sa iyo ngayong gabi. At ibigay mo na, isuko mo na ang iyong sarili kay Kristo. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang mensahe sa ating mga puso, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa kaliwanagan ng iyong mga salita
Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan ito. Na talagang nakapagpapalaya mula sa mga maling paniniwala, maling aral. Pagbibigay liwanag. Salamat, mapalad kami na sa amin ang iyong Espiritu na nag-guide sa amin into all truth. Salamat sa kaliwanagan, Panginoon. Very challenging po ang mensahe ito. Hamon sa amin na para saliksikin nga naman ang aming mga puso kung tunay nga ba si Hesus Kristo ang aming Panginoon. O baka naman mga sarili pa rin namin ang mga Panginoon. At mga sarili pa rin namin ang nasusunod sa aming buhay. Sana'y maging maliwanag yan sa aming lahat na nakatunghay ng mensahe ito. Pagpalain niyo po ang mensahe, Panginoong Diyos, sa aming mga puso. Pabungahin niyo po, patubuhin niyo po, at mangyari ang mabuti niyong kalooban. Maawa kayo sa amin, tulungan niyo kami sa mga bagay na hindi namin kayang gawin sa sarili namin. Gawin niyo sa amin, Panginoon. Tulungan niyo kami laging makasunod sa inyo. Lagi namin i-honor si Christ, si Jesus Christ bilang aming Lord. Igagalang namin ang kanyang mga utos, susundin namin ang kanyang mga utos at batas. Masasakot kami sa ilalim ng kanyang pamamahala at gobyerno. Rerespetuhin namin ang kanyang mga pasya at desisyon sa aming buhay. Tatanggapin namin anuman ang kanyang kaloob para sa amin. Kahit na minsan hindi namin maunawaan, Panginoon. Huwag kaming magdududa sa kanyang katalinuhan at huwag namin i-questionin ang kanyang mga pamamaraan. Gawin niyo kaming submissive sa aming Panginoong Jesus. O Panginoong Diyos, maawa kayo sa amin. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan at patuloy niyo pa rin kaming turuan. Marami pa kaming mga bagay na hindi naintindihan na unawaan. Sana'y kami maliwanagan pa. At huwag kaming magkaroon ng mga maling paniniwala o maling pagkaunawa sa iyong mga salita. Gabayan niyo kami ng iyong banal na Espiritu na mag-guide sa amin into all truth. Patuloy niyong pakita sa amin ang tunay na kondisyon at nilalaman ng aming mga puso. Patuloy niyo kami bigyan ng wisdom, maunawa namin, Panginoon Diyos, ang mga dealings niyo, mga personal dealings ninyo sa aming buhay. Sa lahat ng iyong mga ginagawa, maintindihan namin ang iyong mga aral, maintindihan namin ang iyong mga kautusan, maintindihan namin ang iyong mga kahatulan, ang iyong mga judgments. Maunawa namin, O Diyos, ang iyong kalooban sa aming buhay. At tatanggapin namin ano man ang kalooban ninyo kahit na ito'y salungat sa sarili naming kalooban. Bigyan niyo kami ng isang espiritu na mapagpasako sa inyong pamamahala at masunurin sa iyong utos at kalooban. Pagpalain niyo po ang church na ito, patuloy i-preserve sa purity ng doctrines at Christian morals o conduct. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Hesus Kristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology, sambahin pa rin natin ang ating Diyos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Tapos na ating banal na pagtitipon. Salamat.